Meron kasi akong ginawang video guys. Ito yung pamagat niya. Clarification for motor connection without auxiliary contact. Palakihan natin, no? Sabi niya dito, mali pa rin paglilinaw mo. Dapat ang isang dulo ng wire dyan sa U, hindi sa T1. Ito daw ang U, hindi daw T1. T1 kasi nakalagay dito sa overload. Dapat daw dito daw sa U. Hindi mo na ipadaan sa overload. Itong overload kasi natin to eh. Overload kasi natin to. T1 kasi to. Nakalagay kasi dito R at saka T1. Hindi na daw idaan sa OL or overload. Tingnan mo ang diagram, hindi dumaan sa OL ang normally open holding contact. Dapat R and U. Gusto niya kasing mangyari, dapat R at saka U lang. Dito lang sa R at saka U. Hindi dito sa R at saka T1. Sabi niya, oh my goodness, that's only temporary. Dapat parit ang normally open holding contact. Ito guys, lilinawin ko lang, no. Itong ganitong diagram guys, pwede ito R at saka T1. Dumaan dito sa R at saka T1 kasi lusot naman yan eh. Lusot yan dito sa overload. Ang overload kasi may contact na yan papunta dito. Pwede rin dito sa R at saka U. Pwede rin. Dito ka kukuha. Pwede rin dito sa T1. Para sabihing mali, hindi ako conforme. Nagmamagaling-galingan lang yun. Kasi dito daw, hindi daw nakikita sa diagram. Dito kasi, logical approach na yan. Hindi nga nakita dito sa diagram, pero nakikita naman dito na dumaan sa overload. Paano mo naman ngayon ilalagay dito ang overload na sign? Hindi na kailangan ang sign ng overload. Considered na yan kasi mayroon siyang contact. Kung makikita natin. Ito kasi guys, solution or remedy ito kung sakali wala tayong auxiliary contact na normally open. Hindi talaga as in, ito talaga ang diagram. Kumbaga, bilang isang technician, dapat maparaan ka rin. Kung sakali walang auxiliary contact, gawan mo ng paraan. Ito na yung paraan na ginawa ko. Bali dito tayo kumuha ng normally open sa R at saka T1, hindi sa R at saka U. Kung kukuha tayo sa R at saka U, wala namang problema, walang question doon, pareho lang. Pero kung sa T1 tayo kukuha, pareho lang din. Yun lang guys ang paglilinaw ko.